Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Yan. Tayo patuloy na magpasalamat sa ating Panginoon sa kanyang kagandahang loob sa atin, sapagkat patuloy niya tayong ginagabayan, pinapatnubayan sa pamamagitan ng programang ito. Thank you, Lord. At of course, before anything else, mga kapatid, tayo sama-samang manalangin at maghingi ng patnubay, humingi ng patnubay sa ating Panginoon. Ayan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka o kataas-taasang Diyos Ama sa langit, Diyos naming dakilat mapagmahal. Purihin ka sa iyong kataas-taasang trono. Ama, maraming salamat sa gabing ito, sa kalayaan na pinagkaloob mo sa amin na makapakinig ng iyong magandang balita. Hindi lang magandang balita, mabuting balita. At then of course, Father God, linisin niyo po kami, pagingdapatin niyo po kami sa pagtanggap ng iyong mga banal na salita. Tunay na wala po kaming magagawa kung wala po kayo. Gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu ang aming kinakailangan upang maunawaan namin
ang bawat pagtuturo na ipagkakaloob sa amin. At Ama, sa gabing ito, we ask for your double portion of your anointing be upon sa mga kapatid kong gagamitin mo. Simula sa praise and worship, sa music ministry, which is the band and the song leaders, at higit sa lahat, sa aking kapatid na gagamitin mo sa pagpapahayag ng iyong magandang balita. Thank you, Father God. May your name be glorified tonight, and I bring you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? Nako mga kapatid, 3 araw na lang. Special day na natin. Comfy Family Affair, 44th anniversary, and early Christmas fellowship on November 29 to 30, 2025. Gaganapin at Hotel Supreme Mall and Event Center, Baguio City. Ang team po natin ay hango sa awit 16:11. Psalm 16 verse 11. In your presence, Lord. Yan. Okay. Okay, things to bring, brothers and sisters. Siyempre, sa day 1 natin, November 29, and it's a Saturday, of course, hoodie po tayo. Hoodie and activity clothes. At sa gabi naman po, cocktail dress sa mga kababaihan and suit for the brothers. And day 2, which is November 30, Sunday. Ang attire po natin dyan is something Christmassy. Pag sinabing Christmassy, colorful. Ano bang kulay ng Christmas? We have green, yellow, red, yan, gold, of course, blue, silver. Alam nyo na yan. Nakagista na natin yung mga kulay na yan tuwing Pasko eh. Vibrant, celebrative, yan. And of course, pag Pasko, hindi nawawala ang exchange gift. At ang exchange gift, kung tatanungin nyo ang amount, it's according to your generosity and budget. Ayan. At for other details, kindly mga kapatid, kindly open our Facebook page. Yan. Thank you, Lord. Sa mga nagpabook ng bus kay Sister Tata, aalis po ng Biyernes yan. Schedule po, November 28 po yan. 4 p.m. po ang alis. 4 a.m. ang alis, mga kapatid. 4 a.m. alas 4 ng madaling araw ang alis ng bus. Huwag po tayo maging dahilan sa pag-alis ng late ng bus. So we must come before 4 o'clock. As much as possible, 30 minutes before 4 a.m. Di ba? So mga kapatid, malinaw po yan. Tagalog po yan. Alas 4 ng madaling araw ang alis, November 28, Biyernes. Yan. At sa mga mag-iiwan ng sasakyan dito sa Comfy, sa BF Homes, mga kapatid, i-coordinate nyo po ang inyong mga plate number kay Sister Tata sapagkat siya po ang nag-aasikaso sa security ng BF Homes Parañaque para makakuha ng permit. And of course, kasi alam nyo po, kung kayo paparada dito at bumilang kayo ng araw, per day meron pong charge po yan mga kapatid. Kaya sinasabi na namin sa inyo para hindi tayo ma-charge ng overstaying, ibigay nyo po yung plate number nyo kay Sister Tata para maasikaso sa security. Ano ha? Okay. Ano pa po ang ating dapat malaman? I think that's all, no ha? And of course, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid natin na nagse-celebrate ng kaling special day, which is November 26, 2025. Happy birthday, Sister Isa Banyagale. Happy birthday, sis. And Sister Ina Nokum, Sister Riana Salvacion, Sister Likha Aquino, Brother Arvin de la Cruz. Yan. Thank you, Lord. Happy
Happy birthday, brothers and sisters, and enjoy your day. Yan. Thank you, Lord. Yan, mga kapatid, medyo stretching na tayo para ihanda natin ang ating katawan sa pagpuri sa ating Panginoong Diyos. So, let's welcome the praise and worship team. Ayan, good evening po mga kapatid at welcome po sa ating weekly Bible study. Tumayo na po tayo at samahan niyo po kaming sumamba at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon at binigyan na naman tayo ng pagkakataon upang makapag-aral, makapagpuri at makapagpasalamat sa lahat ng ginawa ng ating Panginoon sa atin. Hallelujah, hallelujah. Pag-ibig mo, Yahweh, ay di nagmamaliw. Sa tuwi-tuwina'y aking aawitin. Katapatan mo ay walang hanggan. Pag-ibig mo ay walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Katandaan natin, anuman ang dumating sa ating buhay, ang lahat ng ito ay makakayanan natin sapagkat si Kristo ang magbibigay ng lakas sa atin. Awitin natin ito mga kapatid. Hallelujah. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas sa kaloob ni Kristo. Ang lahat ng ito magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob
bagong buhay namin taglay ngayon. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. We aawit sa'yo, O Panginoon. May gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. Hallelujah. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Ako'y aawit sa'yo. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Hallelujah. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. Hallelujah. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. O Panginoon, O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Kalibuti mo sa buhay ko, Panginoon.
Amen, amen. Glory, glory, hallelujah. Glory to God yan, mga kapatid, ha? Purihin ang Diyos sa iyong kadakilaan, kabaitan, kaluwalhatian, kapag-ibig mo sa amin. Thank you, Lord. Yan. Now, ito na. Handa na natin ating mga gamit. Bible, notebook, ballpen, marker, ano pa ba? Pwede natin kailanganin sa pag-aaral natin. Yan. So, to open with chapter 5, mga kapatid. So, katatapos lang natin last Wednesday ng chapter 4. Isinara ni Minister Ariel. To open with chapter 5 sa series ng The Book of the Galatians. Tonight, let us welcome my co-patriarch, co-minister, Minister Elmer Nakum. Good evening po mga kapatid. Praise the Lord. At welcome sa ating midweek Bible study. Purihin ang Panginoon. At salamat kay Lord na tayo patuloy na nag-aaral, nakikinig ng kanyang salita na tunay na ating sandata, ating kalakasan, ating patnubay upang tayo ay laging makapamuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Ngayon po mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayong gabi ay ating tatalakayin yung chapter 5, no? Itong Galatians chapter 5, verse 1 up to verse 6. Ganito po ang nakasaad mga kapatid. Preserve your freedom. Freedom is what we have. Christ has set us free. Stand then as free people and do not allow yourselves to become slaves again. Listen, I, Paul, tell you that if you allow yourselves to be circumcised, it means that Christ is of no use to you at all. Once more, I warn any man who allows himself to be circumcised that he is obliged to obey the whole law. Those of you who try to be put right with God by obeying the law have cut yourselves off from Christ. You are outside God's grace. As for us, our hope is that God will put us right with Him. And this is what we wait for by the power of God's Spirit working through our faith. For when we are in union with Christ Jesus, neither circumcision nor the lack of it makes any difference at all. What matters is faith that works through love. Nais ko rin basahin sa Tagalog mga kapatid, no? Manatili kayong malaya. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuloy kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Inuulit ko, ang lahat ng taong nagpatuli ay kailangang sumunod sa buong kautusan. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. Ngunit kami umaasa na kami magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa mga nakipag-isa kay Kristo, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga, ang pananampalatayang nakikita sa mga gawaing udyok ng pag-ibig. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon. Tayo po munang manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, muli salamat po sa gabing ito
na muli mo kaming tinipon, mga magkakapatid, online, O God, upang muling mag-aral, muli pong makapakinig, Panginoon, ng iyong salita. Lord, dalangin namin sa aming pag-aaral, tanging pangalan mo lamang ang siyang may taas at mabigyan ng luwalhati. At Lord, sa aming kawalan, kayo po ang magturo sa amin ng inyong mga mensahe sa gabing ito. Salamat, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen, amen. Yan, purihin ng Panginoon. Itong ating pagtalakay sa Book of Galatians, especially itong chapter 5, mga kapatid, ito pong chapter 5 ay nahahati po sa tatlong bahagi, no? Una, yung ating tatalakayin ngayon, yung chapter 5, verses 1 to 6. It speaks about Christian liberty. Yan, no? Pangalawa, yung verses 7 to 15, ito naman tumatalakay tungkol sa kapangyarihan, kataasan ng pag-ibig ng Diyos. Oh? Sabi nga, love fulfills the law. Kumbaga, ang kabuuan ng kautusan ay sa pag-ibig ng Diyos. At pangatlo, yung verses 16 to 22, ay tumatalakay naman sa pamumuhay, walking in the Spirit. No? Itong letter ni St. Paul addressed to Galatians, the church in Galatia, ay tumatalakay sa mga mahalagang issue na nagaganap sa kalipunan ng mananampalataya sa Galatia. No? Una, yung bang binibigyan ng diin dito ni St. Paul, no? Yung observing the law of Moses is the key to be put right with God. Medyo sila'y natuon doon na dapat tayo ay by the law. No? So, ganoon sila, no? So, yun ang binibigyan din dito ni San Pablo. Yung observe the law of Moses to be put right with God, or faith in God is the way to be put right in Him. Yan. Yan naman ang mga naging issue sa church sa Galatia, na para daw maging matuwid sa Diyos ay kinakailangan ang pagsunod sa kautusan, o sabi nga ni San Pablo, kanya pinagdiinan, ang pananalig, pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo ang daan for us to be put right with God. So yun yung mga issues, mga kapatid, dito sa letter ni St. Paul sa Galatia. Pangalawa, yung mithiin o goal ni St. Paul dito, mga kapatid, is to bring back the Galatian believer to the true faith. And hindi lang true faith, true practice, mga kapatid. Dahil sila nga po ay medyo nami-misled, mga kapatid. Medyo nalilis po sila, mga kapatid, ng pamumuhay Kristiyano. So yun ang kanyang goal, to bring back the Galatian believer to the true faith, tunay na pananampalataya at pamumuhay. Yan, mga kapatid, no? Hindi lamang yun. Tumatalakay, mga kapatid, din yung Paul's defense, no? That faith alone in Jesus Christ can put people right with God. Yun ang kanya talaga ditong pinaglalaban, mga kapatid. Ang pananalig sa ating Panginoon sa Kristo ang siyang tanging daan upang ang tao, mga kapatid, ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Lalo yung talatang 6, yung verse 6, mga kapatid, na sabi nga ay faith expresses true love. Kanya pinagdiinan, mga kapatid, no? Na ang taong merong pananalig sa Diyos, ito'y nahayag sa pamumuhay, taglay niya ang pag-ibig ng Diyos. Baga, faith that works through love, faith expressing itself through love. So napakaganda, mga kapatid, no, ng ating ngayong pagtalakay dito sa letter ni St. Paul sa Galatia, especially itong
chapter 5. So, unang-unang mga kapatid, dito sinasabi nga sa atin na talaga sabi nga faith expresses true love. No? Na Christian conduct flows naturally from the love that results from faith in Christ. So, binigyan ng diin yung verse 6 mga kapatid, na ang ugaling Kristiyano ay talagang natural lamang na dumadaloy sa kanyang buhay ang pag-ibig ng Panginoon. Bunga na kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Totoo nga naman, kasi God is love God is love. Kaya kapag tayo ay nasa God, nasa Diyos, it flows naturally sa isang Kristiyano, sa kanyang behavior, ang pag-ibig ng ating Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos. So atin talakayin mga kapatid, no? Ito nga yung letter ni St. Paul sa Galatia, no? Na ito nga kanyang letter na Paul writes to the Galatian church about living in freedom from the law. Yan, sa mga kapatid, sa kanya ditong binigyan diin. Pangalawa, emphasizing the importance of faith and also the power of love. Una mga kapatid, no? Sabi nga sa ating sa verse 1, na tayo ay pinalaya na ng ating Panginoon. Sabi sa verse 1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Thank you, Lord. Kaya magpakatatag kayo at wag nang paalipin pang muli. Freedom in Christ. Sabi diyan, stand firm in the freedom that Christ gave. Don't go back to slavery. Don't go back to slavery. So napakaganda sa ating mga kapatid dyan, na tayo ay nire-remind ng ating Panginoon, na tayo mga nasa Diyos, yan ang ating kalalagayan. Tayo'y tunay na malaya na. At tanging si Kristo lamang talaga ang may kapangyarihang magpalaya sa atin. So, saan ba tayo binigyan ng freedom ng Diyos? Saan ba tayo pinalaya ng Panginoon? Una, we are liberated from the power of sin. Yan. Alam natin mga kapatid, sin has its own power. Mga kapatid, dapat alam natin yan, ng kasalanan, may kapangyarihan yan. Kaya nga, it can enslave people Kasi kung walang power of sin, di ba? Sana walang mga taong alipin ng kasalanan. Sana walang mga taong bondage ng sin. Pero dahil nga may power ang sin, at ang power nga niya, talagang alipinin ang tao sa pagkakasala. Ngunit purihin ng Panginoon, dahil kay Kristo, tayo'y pinalaya. We have been liberated from sin. Kaya wala ka na, wala na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Mga kapatid, hindi po nagsasabi dito mga kapatid na na hindi ka na magkakasala No, mga kapatid. Dito sinasabi mga kapatid, wala ka na sa kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin, malaya ka na makapamuhay, gawin, tupdin ang kalooban ng Diyos. Unlike before, kahit alam mo ang isang bagay na mabuti, di po ba, kalooban ng Diyos, hindi mo magawa. Bakit? Kasi tanikala tayo. Hindi ka pa malaya sa power of sin. Ngunit nung tayo ay nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon, tayo'y tunay na pinalaya ng Panginoon sa kapangyarihan ng kasalanan. We have been liberated from sin. Hindi lang sa sin, even in guilt. In guilt, mga kapatid. No? Ba tayo, halimbawa, dati, pag nakagawa ka ng isang bagay na kasalanan, tapos, di ba, nahuli ka sa kasalanan na yan.
Baka nabuking ka sa kasalanan na yan. Diba? Sobrang ating guilt na nararanasan. Sobrang condemnation na ating natatanggap sa tao, sa sarili natin, at syempre, yung accuser, si Satan. Ganyan ang tao dati. Nung tayo wala pa sa Panginoon, di ba? Totoo? Pag tayo nakakommit ng sin, di po ba? At talagang nahayag ka, na-expose, grabe yung condemnation ng mundo, ng tao, ng ating sarili, at ni Satan. Di po ba? Pero purihin ng Panginoon ngayon. Nung tayo ay nagkaroon ng pananalig sa ating Panginoon sa Kristo, we have been liberated from guilt. Sabi nga ng Romans 8:1, there is no more now condemnation to those, mga kapatid, those who believe in our Lord Jesus Christ. Salamat kay Lord. Hindi mo na wala na yung accuser na mga kapatid na di po ba na ating nararanasan noon. Salamat kay Lord. Diyan tayo pinalaya ng Panginoon. Totoo. Kung tayo man magkaroon ng magkasala, alam natin ang gagawin. 1 John 1:9, di po ba? Tayo'y lumapit, dumulog, ating ipahayag ang ating kasalanan, at sabi ng Panginoon, makakaasa tayo na tayo papatawarin at lilinisin ng Diyos. Po ba? Wala na yung guilt. Wala na yung guilt. Alam na natin mga kapatid ang gagawin. Pagkasalaman tayo, lumapit sa Panginoon. Aminin ang kasalanan, ipahayag, mga kapatid, at tayo makakaasa na ang Diyos tayo'y patatawarin. Yan isang pinakamagandang biyaya mga kapatid natin, mga Kristiyano, na tayo'y nakatanggap ng kapatawaran sa Panginoon, di ba? Forgiveness. Although we are not perfect, but we are forgiven. Tayo ganap. Marami pa tayong ginagagawang hindi tama. Pero mahalaga mga kapatid, tayo'y nakakalapit sa kanyang habag at tayo'y nakakatanggap ng kapatawaran, mga kapatid, no? We are no longer condemned. Wala na, mga kapatid, yung condemnation. Bagkus, forgiveness, mga kapatid. Kaya dyan tayo, mga kapatid, pinalaya ng ating Panginoon. Liberated from sin and guilt, mga kapatid. And condemnation, mga kapatid. Dahil sa ating Panginoon sa Kristo. Kumbaga siya na ang umako ng lahat ng kabayaran, mga kapatid, ng ating mga pagkakasala. Kaya salamat sa Panginoon. We are now free to live for Christ. Yan ang pinakamaganda. Tayo malaya na, makapamuhay, mga kapatid, no? Sa ating buhay Kristiyano, talagang sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Malaya ka makakapamuhay, mga kapatid, na talagang malaya sa anumang kasalanan o anumang bagay na guilt, mga kapatid, na noon ating nararanasan. Diyan tayo pinalaya ng ating Panginoon. Hindi lang, mga kapatid, yun. Di ba tayo, salamat kay Lord, sa ating old life, talagang tayo naka-slave sa kasalanan. Talagang tayo tanikala sa kasalanan. Pero dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, tayo'y pinagkalooban ng bagong buhay ng Diyos. New life, mga kapatid. 2 Corinthians 5:17. When anyone is joined to Christ, he is a new being. The old is gone, a new life has begun. We are now a new creation. The old things have passed away. Tayo bago na. Wala na ang ating lumang pagkatao. Tayo'y bago na. Kaya pala mga pinalaya ng Diyos, binago rin ng Diyos. Mga kapatid, kaya makikita mo pala ang taong tunay na malaya, sa buhay niya, nahahayag ang bagong buhay. Kaya makikita mo, yung tunay pong pinalaya ni Kristo, sa buhay niya, nahahayag ang bagong buhay. Yan ang mga kapatid, ang biyaya ng ating freedom in Christ.
tayo pinagkalooban ng bagong buhay ng Panginoon. All things have passed away. Wala nang dati, tayo'y bago na. Yan pong tunay na pinalaya ni Kristo. Hindi lamang yon, mga kapatid. Ngayon sa ating buhay na malaya, tayo ngayon ay empowered by the Holy Spirit. We have the Spirit's power, mga kapatid. Romans 8:13. Upang tayo ay makapamuhay para sa Diyos. Yun ang kagandahan, mga kapatid, sa Diyos eh. Di po ba? Binago ka na niya at bibigyan ka pa ng tulong ng Diyos pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo for us to live for God. Diba? Nakakatuwa, mga kapatid. Kasi totoo eh. Kung wala yung empowerment, wala kapangyarihan ng kanyang Espiritu, mga kapatid, the Holy Spirit, mahirapan tayo makapamuhay para sa Diyos. Kasi ang mundo, di po ba, ang kaaway, ang ating sarili, mga kapatid, hihilahin ka talaga niyan eh. Mamuhay sa laman eh. Pero purihin ng Panginoon. Yung mga pinalaya ni Kristo ay pinagkalooban din niya ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Upang tayo ay makapamuhay para sa Diyos. Walking in the Spirit. Namumuhay ayon sa gabay, sa patnubay ng Espiritu Santo. Kaya ang tunay po talagang malaya, hinahayaan niya, mga kapatid, na ang Holy Spirit ang pumatnubay at magbigay sa kanya ng lakas para makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, He let the Spirit guide and empower him. Napakaganda, mga kapatid, yan. Yan po ang tunay na malaya. Sa buhay niya, taglay niya, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kung kaya nakakapamuhay siya, tunay pong malaya. Slave no more. Tunay pong malayang tupdin, gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Praise the Lord. Pangalawa, mga kapatid, sa verse 2, ating basahin na, verse 2-4. Sabi po dito, akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Inuulit ko, ang lahat ng taong nagpatuli ay kailangang sumunod sa buong kautusan. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. Ito yung issue tungkol sa circumcision, to be put right with God, or faith in God, for us to be put right with God. Dalawa. Sabi kasi ng mga taga-Galasya, sapat na yung aming circumcision upang kami maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ngunit sabi sa Pablo, hindi. Ang pananampalataya kay Kristo ang daan upang tayo ay maging matuwid sa pananaw, sa paningin ng ating Panginoon. Kasi akala nila yung rituals of circumcision, akala nila yun ang daan eh, for them to be put right with God, mga kapatid, di ba? Yung rituals, mga kapatid. The rituals cannot save. It is by our faith in Christ that will save us upang tayo ay ma-put right with God. Alam natin na Acts 4:12, di ba? Romans 10:10, na tanging sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo ang kaligtasan. Not simply obeying the law or to be legalist. Kumbaga, no to legalism. Don't rely on rules, mga kapatid. Don't rely on rules. Rely on Christ's love. Rely on Christ's grace. Yan, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos. Manangan tayo sa kagandang loob ng Diyos
sa pag-ibig ng Diyos, not relying on law, on rituals, on rules, no to legalism, mga kapatid. Po ba? Hindi masama ang law, pero wala pong makasusunod sa batas. Po ba, mga kapatid? Only Jesus fulfills the law. And Jesus is the fulfillment of the law. Kaya nga salamat sa Panginoon na tayo pinapaunawa sa ating mga kapatid. No? Not by the law, but by God's grace. Kagandang loob ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ang ating tinamong kaligtasan. Kasi kung ang salvation is by the law, parami ng pagsunod. Ako, ang susunod ko, 10. Ako, 9 lang. Ako, 8. Pataasan, pagalingan. Hindi ganoon ang kaligtasan, mga kapatid. Kaligtasan ay pure God's grace. Kagandahang loob lamang ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Kaya napakahalaga, mga kapatid, yan. Ang ating kaligtasan ay bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Not just obeying or fulfilling the law, mga kapatid. Yun ang pinagdiinan dito ni San Pablo. Sa verse 6, mga kapatid, ito napakaganda. Sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuloy o hindi. Ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa mga gawaing udyok ng pag-ibig. Tunay, mga kapatid, no? Na, sabi nga, love fulfills the law. Ang kaganapan ng lahat ng kautusan ay pag-ibig. It fulfills the law, mga kapatid. Kapag sa buhay natin, nahayag, mga kapatid, lahat ng ating ginagawa ay laging udyok ng pag-ibig. Sabi nga ni San Pablo rin sa 1 Corinthians 13, di po ba? Hindi tawag ito love chapter. Sabi niya doon kahit nasa iyo na ang lahat ng dunong, even the language of heaven, lahat ng kaloob, nasa iyo na. Po ba? Ngunit kung wala naman itong pag-ibig, kung di naman ito udyok ng pag-ibig, sabi ni San Pablo doon, walang kabuluhan. Walang saysay. Walang saysay. So tunay. Sabi nga love is the greatest. Sabi nga San Pablo, I will teach you the most excellent way. And the most excellent way is the way of love. The way of love. Kaya nga love fulfills the law. Kapag tayo sa buhay natin, ang ating lahat ng ginagawa, sinasabi, iniisip, ay laging udyok ng pag-ibig, you fulfill the law. You fulfill the law. Kaya nga di po ba, no? Ating titingnan ang ating Panginoon sa Kristo, nung siya'y nasa lupa pa, public ministry, talagang kanyang pinakita, mga kapatid, no? Yung pag-ibig ng Diyos. Kahit sino kanyang ma-encounter, nararanasan ng mga tao na yon ang pag-ibig ng Diyos. Wala siyang nireview o sinabihan na sundin mo ang batas, sundin mo to. Kundi pinakitaan niya, pinaramdam niya, mga kapatid, sa bawat tao na kanyang na-encounter ang pag-ibig ng Diyos. Kaya napakaganda, mga kapatid, no? What matters is faith express itself in love. Yun ang pinakamahalaga. Ang pananampalataya na nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Kumbaga, faith plus love. Faith plus love. Mga kapatid, pananampalataya, sangkap ang pag-ibig ng ating Panginoon. Faith will work through love. Yan. Masabi nga ng 1 Corinthians 13, kahit nasa iyo yung faith that can move mountain, pero kung wala namang pag-ibig,
Wala. Mas mataas ang pag-ibig ng Diyos kesa ko sa pananampalataya. Mababaliwala ang pananampalataya, pananalig, kung wala ang udyok ng pag-ibig ng Diyos. Kung wala ang love of God. Lahat ay baliwala. Lahat ay walang saysay, walang kabuluhan. Kaya love fulfills the law. Yun ang pinakamataas sa lahat, mga kapatid. Diba? Sabi nga ng 1 Corinthians 13 din, di ba? Faith, hope, and love. But the greatest of this, pinakadakila, ay ang pag-ibig ng Diyos. So love fulfills the law. Kaya napakaganda mga kapatid. Ang tunay pong pinalaya, ito yung taong namumuhay, na may pananampalataya, na nahahayag sa buhay niya ang pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid. Yan, yun po talaga tunay na mayroong kalayaan. Using their freedom in serving other people. Using our freedom in serving other people. Konting sharing nga lang, no? Yung anak ko, may mga kaibigan siyang, masasabi natin, hindi naman sabi natin na wala sa Diyos. Pero hindi siya, masasabi nating, active sa gantong gawain. Yung nag-share siya sa akin na yung kanyang isang friend ay bilang nagkaroon ng anxiety attack, panic attack, habang nasa garahe, magpapark siya ng kanyang sasakyan, bilang inatake nga, nagkaroon ng anxiety attack, panic attack, at nawala ng malay for 1 hour. So, bilang magkakaibigan nga sila, nagtawagan, ganyan-ganyan, kung situation. At yun, nung papunta nga rin yung anak ko doon, para maging support din, makatulong din. Sabi ko sa anak ko, "Nak, ikaw ang Kristiyano. Although may mga knowledge kayo, mayroon kayong kaibigan ng mga nurse, may alam sa medicine to help para matulungan kaibigan nyo. Pero pinakamahalaga, sabi ko sa kanya, i-share mo si Lord. Kasi kahit sabi mong may mga kaya yan, magaang ang buhay nila, sabihin mo mas kailangan nila ang Diyos. Mas kailangan nila ang Diyos. Kasi yung kanilang kaibigan, mga may kaya, mga nasa abroad yung mga magulang, well-off, pero yun nga ang medyo kulang. Yung kanilang awareness of God. Yung kanilang kamuangan sa Diyos. Kaya sabi ko sa anak ko, ikaw na nasa Panginoon, ikaw ang gagamitin ng Panginoon sa mga kaibigan mo para maipakilala si Lord. At yun, sabi ko sa kanya, i-share mo yung Philippians 4 kasi nagkakaroon nga ng panic attack na hindi niya malaman kung saan ang gagaling. So, sabi ko, share mo yung Philippians 4 verse 6. Diba? Sabi doon, do not start worrying, but in all your prayers, ask God for what you need, asking Him with a thankful heart. And God's peace, which is far beyond human understanding, will keep your hearts and minds safe in union with Christ Jesus. Sabi ko sa anak ko bitahan mo pag Sunday. Like, kayo inaaya pag Sunday para mag-coffee kayo, sabi mo, bago mag-coffee, mag-fellowship muna. Mga kapatid. Kasi totoo marami pang hindi po nakakalaya. Especially sa mga kabataan. Po ba? Kaya tayo, salamat sa Panginoon na tayo, nung tayo nagkaroon ng pananalig kay Kristo, tayo po'y tunay na pinalaya ng ating Panginoon. No? Kaya salamat kay Lord na tayo ay namumuhay ngayon, tunay pong malaya. Our freedom in Christ, ito mahalaga. Our freedom in Christ is not a license to sin. Hindi po ba? Totoo yun. Hindi pa sabi, malaya na ako, kaya malaya na akong gawin ng kasalanan. Hindi po mga kapatid. Hindi po siya lisensya para tayo gumawa ng kasalanan. No? But an opportunity to live for Him. Kaya ka pinalaya ng Diyos para magkaroon ka ng pagkakataon, makapamuhay para sa Diyos. Yun ang purpose mga kapatid kung ba't tayo pinalaya ng Panginoon. Para malaya nating tupdin
ang ganap na kalooban ng Diyos. Ating maranasan ang pag-ibig ng Panginoon, ang kalayaan na kaloob sa atin, mga kapatid. Napakaganda, mga kapatid, dyan. Kaya nga yung Christ love and His freedom na binigay sa atin ng Diyos, mga kapatid, should shape our lives, mga kapatid, no? Living, mamuhay tayo na talagang nahahayag sa buhay natin ang pag-ibig ng ating Panginoon, mga kapatid. At tunay sa buhay natin, wala nang ibang pwedeng magbigay ng kalayaan sa ating tunay maliban sa ating Panginoon. John chapter 8 verse 36, if the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Tunay, mga kapatid, ganyan ang kapangyarihan ng kanyang anak, ating Panginoon sa Kristo. At tunay na kalayaan, mga kapatid, ang kaloob niya sa atin. Sa Biblia nga di ba, ating tignan sa Biblia, mga kapatid, na nakaranas ng freedom sa Panginoon. Una-una yung sumulat ng Galacia, si San Pablo. Di ba, sa Acts 9, alam natin ang storya, mga kapatid, dyan. Dating taga-usig si San Pablo, Saul of Tarsus, ang kanyang old name. Ba? Pero nung siya ay nagkaroon ng personal encounter sa Panginoon, ba? Pinalaya sa maling pananaw sa mga tagasunod ni Kristo. At nung pinalayang tunay, anong nangyari? Naging masugid na tagapagpahayag ng kabutihan ng salita ni Kristo. Ba? Yan ang nakagawa, mga kapatid, ng mga taong pinapalaya ni Kristo, just like si St. Paul, from persecutor, di po ba, to preacher. Kakatuwa, mga kapatid. At lubusang ginamit si San Pablo ng kanyang kapanahunan. Hindi lamang yon, si Zaccheo, alam natin story ng Zaccheo sa Luke 19 verse 8, di ba? Sabi niya sa Panginoon, nung siya nagkaroon ng personal encounter kay Lord, sabi niya kay Lord, Lord, kung meron man akong nadaya, di ba? Kalahati ng aking yaman, pamimigay ko at ibabalik ko yung mga nadaya ko. Restitution. Tunay na pinalaya si Zaccheo sa pagka-greed sa pananalapi o sa yaman, mga kapatid. Ganun po nagagawa ng mga taong tunay po pinalaya ni Kristo. Pinapalaya siya, mga kapatid, sa kasakiman, sa mga bagay na pinansyal o material na bagay. Nakita niya ang tunay pong yaman ay si Kristo. Yan po, mga kapatid, ang tunay na freedom o kalayaan. Hindi lamang yon. Yung prodigal son sa Luke 15 verse 32. Diba? Una, nagwaldas, inubos lahat ng yaman. Diba? Pero nung kanyang naranasan na yung hirap, siya yung nagkaroon ng muwang. Sabi niya, babalik ako sa aking ama at ako'y hingi ng tawad. At ganun ang ginawa niya, mga kapatid. Sa pagkalugmok sa kasalanan, nanumbalik sa Panginoon, sa kanyang ama. Po ba? Nagkaroon siya ng muwang na bumalik sa kanyang ama at humingi ng kapatawaran. Yun po ang tunay pong pinalaya, mga kapatid. Kita niya kanyang kasalanan at handa siyang baguhin, handa siyang humingi ng kapatawaran, aminin ang kanyang kasalanan at manumbalik sa Diyos. Yan pong tunay na kalayaan na kaloob sa atin ng Panginoon. Hindi lamang yon. Ito si Haring David. Alam natin, mga kapatid, di ba? Kanyang nagawang pagkakasala at siya'y dinil sa kanyang kasalanan, wala nang katwiran, mga kapatid. Inamin kasalanan at humingi ng tawad sa Diyos. Humingi ng paglilinis
ng kanyang puso. Psalms 51 verse 10. Sabi nga, create in me a pure heart, O God. Yan pong tunay pong pinalaya. Lagi naghahangad na kanyang puso at na kanyang buhay ay laging linisin ng Diyos sa pamagitan na kanyang salita. Ganyan po ang naranasan ni Haring David, mga kapatid. Tunay na kalayaan, mga kapatid, yan. Sino pa? Ito yung thief on the cross sa Luke 23 verse 43. First time niyang ma-encounter. Di po ba ang Panginoon? Magkakasama silang tatlo doon na nakapako sa krus. Ngunit nung siya ay nagkaroon ng personal na encounter sa Panginoon. Ano sabi nung thief? Di po ba? Panginoon, ipagsama niyo po ako. Ipagsama niyo po ako. Naroon, mga kapatid, no? Gaano man kasama kapag lumapit sa Panginoon. Kapag humingi ng kapatawaran sa Panginoon, hindi ka tatanggihan ng Diyos. Gaano man kapula ang kasalanan natin, tayo handang patawarin at linisin ng Diyos. Yan po ang tunay pong kalayaan ni Kristo. Kahit sino ka man, kapag tayo lumapit sa Panginoon, tatanggapin ka niya at palalayain ka ng ating Panginoon. Kaya sabi nga sa thief, today, you will be with me in paradise. Napakagandang kalayaan, mga kapatid dyan. Sino pa? Tayong mga Kristiyano na tunay na sumampalataya, tumanggap, at nanalig sa Diyos. Tayo yan, mga kapatid. Sabi nga ng ating binasang mensahe, Galatians 5:1, freedom is what we have because Christ has set us free. Stand then as free people and do not allow ourselves to be slaves again. Kaya ang Kristiyano, pwede mo tawagin freedom people. Freedom people. Po ba? Mga taong tunay na malaya, experiencing God's freedom, demonstrated Christ's power to transform lives. Yan ang mga taong tunay pong pinalaya, yung mga freedom people. Kanilang nararanasan ang kalayaan na kaloob ng Diyos at nahayag ito, mga kapatid. Yung power ng Panginoon sa kanilang buhay nahayag, mga kapatid. Yung Spirit's power, nagbibigay ng pagbabago ng buhay. Kaya tunay ang taong malaya sa buhay niya, kitang-kita ang bagong buhay ni Kristo. Kaya salamat kay Lord. Kaya sabi sa ating mensahe, do not allow ourselves to be slaves again. Katotohanan, tayo mga nanalig sa Panginoon ay tunay na malaya. Kapag si Kristo, mga kapatid, ang siya may kapangyarihang magpalaya sa lahat. Kaya purihin ng Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord.